Napansin niyo ba na ang mga senators sa US ay mas may edad pa kaysa sa kanilang mga naging presidente? Hindi naman lahat, pero may history na talagang mas matanda pa ang mga senators kaysa sa mga presidente sa US. Ano kaya ang pinapakita nito? Sa kasaysayan, merong isa na naging presidente or kung hindi man naging presidente, sila ay mas mataas ang posisyon pero mas bata sila kaysa sa mga mas babababang mga posisyon sa government nila. Pinapakita lang nito na walang edad or hindi kailangang umidad ang isa para maabot niya ang kanyang mataas o pinakamataas na posisyon na gusto niyang marating. Oo, buddy. Sa mga video na pinakita ko sa mga episodes, sabi doon ay hindi pa huli ang lahat para matuto tayo. Kaya yan ang pag-uusapan natin ngayong araw na to, ang introduction para malaman natin ang mga advice, tips, and bits na pwede natin gawin kahit na tayo ay nasa 50 na. Pero bago ang lahat, welcome back at welcome ang lahat sa channel na ito. Sana po paki-subscribe ninyo para makatulong sa pag-grow ng channel na ito at para sa mas magandang mga kwentuhan natin o mas mga makabuluhang pang mga kwentuhan natin. Ako po pala si Lynn at marami pong salamat sa inyong pagsubaybay. Paki-like, share at syempre another request, subscribe po sa ating channel. Okay, ano po ba ang topic natin? Ang topic po natin ay walang iba kundi introduction or some sort of hindi pa natin matatake lahat ang buo ngayon pero gagawin natin ng paraan para tayo ay makapag-introduce sa isang napakagandang book para maging successful tayo sa larangan na nais nating puntahan o nais pa nating mapuntahan kahit na tayo ay umidad na. Ayan. Ito ay ang Smart Cats by Shane Snow. Oo, ito ang re-reviewin natin sa mga susunod na mga araw. Dahil napakaganda ng topic na ito, maganda na maisa-isa natin ang lahat. Pero ano-ano ba ang tips na binibigay nito? Kanina nabanggit ko yung presidente na mas bata pa kaysa sa mga naging senators sa kanilang history sa USA or American history sa government. Pinapakita nito na minsan may mga mas bata na talagang sila ay qualified at naabot nila ang kanilang mataas na pinag-aralan sa pamagitan ng maagang pagsisimula. Kaya naman nagiging mas successful sila sa murang edad o sa mas maagang gulang. Pero tayo, dahil 50s na tayo, hindi pa rin ito huli para sa atin. Pwede pa rin tayong matuto, pwede pa rin tayong mag-reinvent ng ating sarili, pwede pa nating baguhin ang mga pananaw natin, ang mga habits natin, ang lahat ng mga nakasanayan natin. Bakit? Kasi makakatulong ito sa atin na maging mas effective pa ang buhay natin, mas efficient pa sa mga larangan na nais pa nating pasukin. At ito ay nagbibigay sa atin o magbibigay sa atin ng direksyon para magawa pa natin ang mga bagay na pwede pa nating pagyamanin sa ating sarili. Dahil dito, magiging mas masaya pa tayo, magiging mas meaningful pa ang ating nararamdaman sa buhay na ito na meron tayo. Ang pagiging 50s ay hindi huli. Ito ay pagsisimula ng pagkatuto muli sa mga bagay na hindi natin nalaman noong tayo ay mas bata pa. Kaya naman ang channel na ito ay nagbibigay ng mga pwedeng pag-asa or mga information or mga bagay na mga tips and bits nga na nasabi ko kanina na pwedeng gawin dahil hindi pa talaga huli ang lahat para sa ating lahat. Ayan. Without further ado, bago ang lahat, thank you po muli at magsimula tayo sa mga tips na ito. So ito ay
10 smart cats sa buhay na sana mas maaga nating natutunan. Oo, smart cats, ibig sabihin, mga shortcuts, di ba? Shortcuts na wisely na ginagawa ng isang tao para mas mapabilis ka makarating doon sa pupuntahan mo. Hindi ba merong mga ganyan? Sa Waze ngayon, merong mga shortcuts. Pwede kang pumunta sa legal highway, pero pwede ka rin pumunta sa mga maliliit na eskinita o maliliit na daan na pwede mong daanan para makarating ka kaagad doon sa iyong pupuntahan. Kala ko kasi dati, kailangan mong mapagod para, alam mo yun, yung parang makakaramdam ka muna ng sobrang pagod bago ka magtagumpay. Ayan. Pero habang tumatanda pala tayo, marirealize natin na hindi naman pala yun ang talagang dapat mangyari. Hindi ka naman dapat pala sobrang mapagod para lang masabi mo na successful ka. Kasi meron palang mas matatalinong paraan. Ayan ang sinasabi sa book na ito. So, smart cats or parang shortcuts sa success sa buhay. Tatalakayin natin yan ang 10 smart cuts sa buhay na sana mas maaga nating nalaman. Okay, so ang mga main highlights ng book na ito ay number 1, work smarter than harder. Okay, so smarter daw, not harder. So pinapakita lang nito na may paraan na makapagtrabaho ka na hindi masyadong pagod, pero ginagamit mo ng mas matalino ang iyong mga kakayahan, skills, talents, and anything na meron ka. Ayan. Number 2 naman, umanap daw ng mentor. Ayan, aalamin natin ito sa mga susunod nating mga topic. Umanap ng mentor or magtuturo kung paano ba yumaman ng mas mabilis. Malamang, nakita nyo ba or napapansin nyo ba or kayo ba ay loyalist viewer ni Chinkitan? Ayan. Si Chinkitan ay one of the most popular when it comes to money matters. So, nagtuturo siya kung paano ka mas makapag-save, mas makapaghanda sa iyong future, sa retirement, mag-invest sa mga tamang mga investment. Do not put your eggs into one basket alone. Ayan, siya yung mga nagtuturo niyan. So, money guru siya na kung saan binibigyan niya ng information at tinuturuan niya ang isa na maging mas matalino sa paghawak ng kanyang pera. O kung mayaman ang isa, papaano ito lalong palalaguin. At kung ang isa naman ay nagsisimulang yumaman, paano pa siya mas lalong pang yayaman. Isa naman, hindi naman para yumaman kung hindi mas maging matagumpay sa larangan na pinili niya. Maaring sa negosyo or maaari din naman sa pinaka-posisyon na meron siya. Ayan. Or maaring sa kanyang piniling larangan. At yan ay isa sa mga mentors na talagang maasahan at subok na sa pagdaan ng panahon. Si Mr. Chinkitan. Ayan. Okay, so number 3 naman, huwag matakot magsimula kahit na late na. Tayo bilang 50, hindi tayo dapat matakot na magsimula muli. Magsimula magnegosyo, magsimula pumasok sa isang investment na kung saan pinag-aaralan mo na bago ka pumasok dyan. Yan. Magsimula sa mga pwede mong dagdag na kita or dagdag na ipon para sa retirement. Yan. Or para sa mga iiwanan mong mga mahal sa buhay. Naisip niyo ba yan? Ako naisip ko yan. Gusto ko na mag-iwan ng legacy sa aking family. Lahat naman tayo nag-iisip ng ganyan. Kaya nga hindi pa huli ang lahat para sa pagpaplano. Meron pa tayong mga ilang panahon para tayo ay makapagsimulang muli. Kaya huwag matakot, mag-start all over again. Number 4, connections matter. Oo. Mahalaga na kumonekta tayo sa mga taong talagang itataas tayo, iaangat tayo, tutulungan tayo na iangat din ang ating buhay. Mahalaga na mamili tayo ng mga tao na ipapasok natin sa buhay natin para maging mas maayos ang ating mga
ugnayan or buhay, connection. Ayan. Number 5, small wins create momentum. Ayan. Nung nagsisimula ako sa YouTube channel, sabi ko, gusto kong magkaroon ng YouTube channel. Pero hindi ko alam paano magsimula. Nung nakapagsimula naman ako, masaya ako kasi kahit na wala masyadong viewer, kahit na masyadong konti lang ang mga nakakaalam ng channel, okay lang. Ang importante, mawala mo na ako sa mundo, dala akong iwan na legacy na kahit pa paano, may natulong ako or may naibahagi ako or may na-share ako sa mga tao na gaya ko din. Ayan, kaya masaya ako sa bagay na yan. At yun, number 6 naman, learn fast. Dapat matuto tayo ng mas mabilis para pag natuto tayo ng mas mabilis, na-apply natin agad ang ating natutunan. So sa buhay natin, no, napakaikli lang ng buhay, gamitin na natin lahat ng oras natin para matuto at para ma-apply natin lahat iyon at mas maging mas effective at mas maganda ang ating kalagayan sa ating buhay. 7 naman, stop pleasing everyone. Ayan. So we don't have to please everybody just to make them happy about yourself, about themselves. So hindi dapat ganun. Dapat unahin natin ngayon, i-please natin ang ating sarili sa pamamagitan ng paghahanap ng mga bagay na makakatulong sa atin para maging mas masaya tayo, mas effective pa at mas efficient pa ang takbo ng ating buhay. Hindi lamang para sa atin, kundi para rin sa ating mga mahal sa buhay, lalo na sa mga anak natin, sa partner natin o sa asawa natin. Ayan, okay. Parang maganda na yung pinag-usapan natin, no? Number 8, invest in skills. Eto, sa mga naging episodes ng video na na-share ko, sabi ko doon, magkaroon ka ng panahon muli na matuto, gaya ng mga digital skills na pwede natin matutunan, kasi matututunan natin yan at magagamit natin sa mga susunod na mga panahon. At syempre, kapag natuto tayo ng mga bagong skills, hindi lamang mga digital skills, pwede mga bagong kaalaman, practical knowledge, practical na mga pwede natin matutunan. Yan ay magagamit natin anumang oras na kailanganin natin. And then, syempre, number 9, use your uniqueness. Oo. Nasabi ko to minsan din sa isang video at lalo na sa mga anak ko. Sabi ko sa mga anak ko, halimbawa, isang anak ko dati, kumukuha siya ng tourism. Halimbawa, anak, ikaw, marami kayong mga magkakaklase. 10 kayo dyan. Pero what makes you very unique amidst your mga classmates or away from your classmates? Paano mo magiging mapoportray ang iyong uniqueness? Ayan. So, syempre pa, may sarili kang katangian, kakayahan, charisma na dapat meron ka. Or, minsan, napapag-aralan ito. Paano ka magiging mas maayos at mas makikitaan ng potential. Kahit na marami kayo na competitive sa isang position. Ayan. So, katulad din ng mga teachers. Ang daming mga teachers. Bakit? Paborito ka ng mga estudyante mo. Siguro dahil may katangian ka na kung saan talagang nakikita nila na meron kang empatya, simpatya sa kanila. At hindi ka lamang nagtuturo dahil sinasahuran ka or sinasweldohan ka. Kung hindi, may malasakit ka sa iyong mga mag-aaral o estudyante. Kasi nakikita yun ng bata at hindi yun pwedeng ipeke ng teacher. Kaya nung nagtuturo ako noon, masaya ako kasi alam yun, bago ako umalis sa pagtuturo, ang dami kong mga estudyante nag-iiyakan. Siguro dahil kahit pa paano, nagkaroon ako ng bahagi sa buhay nila na maalala nila ako bilang isang teacher nila na mabuti, nakapag-share din ng mabuti sa kanila, at naramdaman nila na naging bahagi ako ng buhay nila, hindi lamang bilang teacher. Pwede rin siguro kahit pa paano naging kaibigan, naging nanay, o naging isang parang bahagi ng pamilya nila. Ayan. So tayo din naman bilang nasa kanya-kanya tayong larangan, di ba? Bakit tayo kailangang maging unique?
Ito ay hindi lang para mapansin, kundi para ma-discover nila na meron kang mas higit na potensyal kaysa sa mga kasabayan mo. But, of course, we also appreciate them na talagang meron din silang mga potential. Kaya lang, hindi tayo papahuli. Okay, so number 10 na tayo. Consistency beats perfection. Consistency beats perfection. Sabihin, hindi kailangan maging sakdal or perfect tayo sa lahat ng mga bagay-bagay. Ang kailangan, maging tuloy-tuloy. Maging consistent sa ating mga ginagawa para magkaroon tayo ng momentum. At pag may momentum, mas lalo magiging tuloy-tuloy yan. At itong lilikha ng isang magandang web of your success. So, ito ay tinatawag na consistency. Bakit? Kasi marunong kang gumawa ng mga bagay-bagay ng tuloy-tuloy. At sa paggawa mo yan, nakikita ng mga tao. At marami nakakita sa paligid na, uy, ito pala ay ganito. At makikilala ka nila bilang ganong klase ng tao. So kapag mabuti ka, pag mabait ka, doon ka nila makikilala. So yun lamang po, no, ang ganda sa buhay natin sa ngayon, no. May mga pwede natin gawin out of the ordinary. Pero meron din tayong pwedeng gawin out of the smart and wiser ways. So, Smart Cats or itong book nito, magbibigay sa atin ng isang magandang legacy din na kung saan pwede natin magamit habang tayo ay nandito sa mundong ito. Ni Author Shane Snow. Hindi pa natin masyadong na-cover ang lahat. Ang nasabi ko pa lang dito ay highlights lang. Sa mga susunod na araw, bibigyan natin ng panahon na matakil ang bawat napakaganda niyang mga tips and bits sa buhay para maging living wiser tayo, living smarter, ayan. Para maabot natin yung ating success na inaasam kahit na tayo ay 50s na. Ayan. So maraming salamat po. Yan lamang po ang binahagi ko ngayon. Sa mga susunod na video ko ay ipapakita ko naman po kung paano ito makaka-influence sa atin sa buhay natin nang mas effective tayo at mas successful tayo. Ayan. So bago po ako matapos, sana po yun nga po, i-like, share at subscribe po ninyo ang ating channel para wala po kayong ma-miss sa mga presentation natin at video natin na talagang kakapulutan natin ng mga information na makakatulong sa atin sa araw-araw nating buhay. Ganon din. Hindi ko po nakakalimutang sabihin na lagi niyo pong inumin ang inyong vitamins, supplements, maintenance. Pagkaroon po tayo ng maayos na tulog para magkaroon ng maayos na gising. At syempre kung may panahon at may kakayahan pang mag-exercise. Lumakad-lakad-lakad sa ating block-blocking o pwede rin tayo magkaroon ng magandang routine ng sports. Tayo ng badminton, kung pwede pa, bowling. At yun nga, simpleng paraan, lakad-lakad. Salamat po marami. Napaka-saya po namin dito po sa Crazy at 50 on behalf po sa management po nito. Papasalamat po kami na nasa 6,000 viewers na po tayo. Nasa 6,000 views na po tayo. Pero sana po tulungan niyo ako na makaabot po ako ng kahit man lang 1,000 subscribers. Salamat po. Napakalaking bagay po na kayo po ay nandyan sa paglago po ng channel na ito. Maraming po salamat. At lahat po ito ay pinasasalamatan natin sa may kapal natin o sa may lalang natin. Salamat po sa inyo. At maraming po salamat. Sa huli, stay maganda inside out. Bye-bye. See you again next time. Thank you.